Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today tara pag-usapan natin itong na-share na video sa atin kagabi, no? Sa GC naming magkakaibigan. At dito sobrang hindi ko alam kung paano ko iintindihin yung ginawa dito ni Idol. Kaya tuloy ang tanong ko, sino ang tunay na bastos? Si Idol Rafi o si Isidro Consunji na DMCI chairperson at siya ay 75 years old ngayon? Kabe-birthday lang po ni Mr. Consunji. I don't know him. I'm not affiliated to him. And this is the first time na makikita ko si Mr. Consunji. Pero, dito sa ginawa ni Idol, bigla akong napatanong, paano kaya ito pinalaki ng magulang? Pakinggan muna natin si Idol at pag-usapan natin yung kanyang ginawa kay Mr. Consunji. Mr. Consunji, please, huwag kayong matulog dito. Please, wala kami binibaby dito. Hindi porket bilyonaryo ka, tutulugan mo kami. Don't do that. Pambabastos yan. Hindi pa ako natutulog. No, nakita kita, tutulog kayo. Huwag ka. Meron dito mga pinempleyado na napakatagal na. Tapos ngayon tutulugan mo para kayong naging sarcastic dito. Wag, bastusan yan. Huwag mo kami bastusin dito. You don't have the right. Kahit na bilyonaryo ka, hindi ka exempted. Okay? Magpakatino ka. Gumising ka. Dilat mo mata mo. Go ahead, Attorney Maranan. Thank you, sir. Okay, pag-usapan muna natin si Mr. Consunji. Okay? This is Mr. Consunji. A 75-year-old man attending a Senate hearing, invited by the Senate as a resource person. Sabi nga diyan sa libro ng Senado, dapat daw ang mga senador tinuturing nila ng may respeto ang kanilang mga resource person. Ang pagiging matapang, hindi nagpapakita ng kabastusan. Diba? What if na lang ganito ang senaryo natin? What if a 75-year-old man like Mr. Consunji have medical conditions? Hindi malayo sa edad niya. Pwede siyang magkaroon ng hypertension. Pwede rin siyang diabetic. Diba? Sa edad niyang yan, marami na siyang pwedeng pwede na siyang magkaroon ng mga medical conditions. Meron siguro mga gamot na iniinom to si Mr. Consunji na nakaka-drowse. We don't know. I really don't think a man like him, sitting as a chairperson, is tutulugan ng isang Senate hearing. Para tuloy hindi ka pwedeng pumikit pag nadyan ka sa loob. Diba? Paano kung nasistrain yung mata ng tao? Kailangan niyang ipikit yung mata niya para ma-relax. Diba? Maliban pa dyan, ang liit-liit ng mata ng tao. Yung pamamayabang ginawa ni Rafi Tulfo is makatarungan para dito sa taong to. Diba? Paano kung nag-spike ang hypertension nito? Dahil sa ginawa ni Rafi Tulfo ang pamamaya sa kanya. Anong gagawin ni Rafi Tulfo just in case? Sorry? Tapos offeran mo ng kape? Diba? Akala ni Rafi Tulfo, yun lang yung laging solusyon to keep someone awake. Paano naman kung hindi siya dapat o hindi siya pwedeng uminom ng kape?
Sa edad ni Mr. Consuni, maraming consideration sa kanya. Diba? Balik na rin natin yung sitwasyon. Ikaw, idol, si Mr. Consuni at si Mr. Consuni, ikaw. Kung itrato ka ni Mr. Consuni kung paano mo siya trinato kanina, dyan sa video, ano naman kaya ang mararamdaman mo? Gustuhin mo ba yung gaganunin ka? Baka pa nga sabihin mo, subukan lang nila. Nagawin sa'yo yung ginawa mo kay Mr. Consuni. Hindi mo rin magugustuhan. Hindi mo rin gugustuhin na bastusin ka ng ganun. Hindi porket senador ka at meron kang immunity at pwede mong sabihin ang kahit anong gusto mong sabihin. Wala ka rin karapatan na magsalita ng ganun. Sana kayo dyan sa Senado, tinuturing yung tao at may respeto kayo sa mga resource person nyo. Tandaan nyo, iniimbitan nyo lang ang mga taong yan. Hindi kayo hukuman na akala mo kung sino kayo, na umaarte kayong mga judges dyan. Kung ang goal nyo is tulungan lang itong mga aggrieved parties na to, tulungan nyo naman ng maayos yung mga taong iniimbitan nyo dyan. Hindi ipagpipilitan nyo kung anong gusto nyo. And honestly, from my side, I really don't think sa kalibre nito ni Mr. Consuni is mambabastos siya ng mga tao. Natutulugan niya ang isang Senate hearing. Ito ba yung pinagmamalaki nyo na top performing senator? Ilan na ba ang tao na bastos niya dyan sa loob ng Senado? Kung dati nga, sabi niya ni Atty. Libayan, hindi niyo maiintindihan yung mga taong napatulfo hanggat hindi kayo yung napatulfo. At hindi niyo rin ngayon maiintindihan yung pakiramdam ng mga nababastos kung hindi kayo nabastos dyan sa loob ng Senado. Kailan kaya aayos ang mga senador dyan? Kaya alam niyo yung tungkol dun sa sa gustong mangyari na political provisions na changes ng Chacha galing ng HOR? Ako ayoko yun. Ayoko mawalan ng boses at kapangyarihan ang Senate pagdating sa pagboboto nila. Pero kung ganito nga naman din kasi ang mga tao dyan sa loob ng Senado, minsan gusto ko na lang din pumabor na mawalan kayo ng kapangyarihan Kasi hindi nyo kayang ituring ng mga tao, yung mga tao dyan sa loob ng Senado pag iniimbitan nyo. Diba? Imagine mo, pakinggan mo to. Pakinggan nyo to, guys. There is no TRO. Excuse me, Mr. Consunhi, please, huwag kayong matulog dito. Please, wala kami binibaby dito. Hindi porket bilyonaryo ka, tutulugan mo kami. Don't do that. Paano ko sabihin din sa'yo ni Mr. Consuni, hindi porket senador ka, may karapatan kang bastos-bastusin ako. Hindi porket nandito ako sa loob ng Senado, may karapatan ka rin kausapin akong ganyan. Paano kung si Mr. Consuni ang magsabi niya sa'yo, idol? Anong gagawin mo? Pambabastos siya. Hindi pa ako. Nababastusan ka sa hindi naman niya talaga ginagawa pero pinagigiitan lang ni Idol ko anong gusto niya. No, nakita kita. See? Ipagpipilitan niya It's either ginagamit, alam mo, gamit na ni Idol yung salitang regardless. At saka no. Pagpipilitan niya.
natutulog kayo. Wag ka. Meron dito mga pinempleyado na napakatagal na. Tapos ngayon tutulugan mo para kayong naging sarcastic dito. Wag. Bastusan yan. Wag mo kami bastusin dito. You don't have the right. Kahit Ano kayang na-bestow na right kay Idol para ganyan niyang ituring yung mga resource person dyan. This is not the first time, by the way, ha? This is not the first time. Yung mga police, tinatawag niyang inutil, bobo or tanga. Pinapalakpakan siya ng mga walang pinag-aralang tao. Hindi alam yung ethics. Hindi naiintindihan kung ano yung tamang conduct or demeanor. bilyonaryo ka, hindi ka exempted. Okay? Magpakatino ka. Ano kaya special power meron to si Idol na siya may karapatan magsalita ng mga hindi halos makain ng aso? No? Amazing ka, dilat mo mata mo. Go ahead, Attorney Maranan. Thank you, sir. As Bigyan natin ng coffee. Sabay offeran ng coffee. Siguro some of you know, no, na ang kape pwedeng makapag-palpitate. What if dyan sa ginawa ni Idol? Ito, what if dyan sa ginawa ni Idol, nagkaroon ng anxiety itong si Mr. Consunji? Tapos bigyan mo ng kape? What if may iniinom na gamot na maintenance si Mr. Consunji na merong adverse effect pag uminom ng kape? Anong gagawin ni Idol? Diba? Anong gagawin niya? Tatawag ng doktor? After niya gawin yung mga ganyan? Bigyan natin ng coffee. Anong gusto niyo? Oh, sus. Anong gusto niyo? Black or cream? Okay, bigyan. Diba? Matapos niyang ganunin, sabay offer ng ng coffee. Paano kaya sila nakaka-resolve ng mga issues dyan sa Senado, no? Na ganyan yung pagtuturing nila sa mga tao. Hindi ba alam ni Idol kung paano dapat ina-approach o nakikipag-usap sa mga tao? Or it's just that he's used to dealing with people of lower class? Diba? Sa bagay, wala namang pinipili yan eh. Mas mataas man sa kanya o mas mababa sa kanya. Same level ng pakikipag-usap. Dati nga tinatanong ko pa sa kapatid ko dati. Nag-graduate kasi siya ng exclusive university. Sabi ko, bakit meron kayong ganyan? Subject. Ituruan po kasi sila ng mga ethics. Mga right manner. Hindi GMRC. Beyond GMRC actually. She's in college. Well, sabi niya lang sa akin because yun yung brand ng university. Na lahat ng gumagraduate doon, alam yung meaning ng demeanor. Alam yung ibig sabihin ng ethical. Diba? Sabi ko nga sa kanya, you know what? Maliit ka pa lang. Tinuturuan ka na ng magulang mo ng mga ganyan. Ang bata ba sa unang natututo ng po at opo, di ba, sa mga magulang? Ang bata ba, saan ba na unang matuto ng values ng pagmamano? Di ba, sa magulang? So, kung paano nakikitungo ang isang tao, which is I'm sure you believe that, no? Mag-agree kayo sa akin dito. Laging sinasabi ng mga tao,
Kung ano ang pagkatao mo, it's a reflection of your parents. Kung saan kang galing magulang. Kung saan kang galing pamilya. Partly pa dyan, magdedepende rin kung anong klaseng kaibigan ang meron ka. Etong si Idol, paano kaya ito pinalaki ng magulang niya at ganyan siya kabastos na tao? Walang paggalang. Diba? Yung may imbita ka lang sa Senado tapos may insulto ka pa. Iimbitahin ka sa Senado para yung akala mo para makatulong na may maayos kayo. Ang ending, may insulto ka lang. Kaya tuloy yung mga veteranong senador, hindi mo mayaalis na makapagsalita sila ng mga ganun, gaya ni Drilon. So kung tatanungin ko kayo guys, sinong mas bastos? Si Mr. Consunji na isang 75 years old humaharap sa Senado. O si Raffy Tulfo na kilalang kilala na Mr. Grandstanding.